paano nagamit itong 10 billion? Minimum yun, ma'am. Wala pa yung mga pork barrel. Wala pang pork barrel. Paano ito nagamit? Ito ba ay nagamit para lamang palakasin ang kanilang hanay? Ang sagot doon, oo. Pero mas Grabe pala itong Makabayan Block sa Kongreso. Binisto ni Ka Eric itong Makabayan Block kung paano nila ninilulustay ang pera ng taong bayan. Ayon kay Ka Eric, umaabot na sa 10 bilyon pesos ang nakukuha nilang pera sa kaban ng bayan, gamit ang kanilang pork barrel. Ayon kay Ka Eric, dapat ito ay imbestigahan, kung saan nila dinadala ang kanilang pork barrel. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bakit itong mga sumisira na grupo sa ating tribo at katutubo at nagkaroon ng pagkakataon for 20 years mahigit na may pundo na access mula sa gobyerno through congressional fund nila, umabot na mga 10 billion pesos ang nakuhang pundo sa gobyerno ng mga kalaban ng gobyerno na mamayagpag at walang investigasyon, walang pumupuna ng isang kongresista, and even the speaker himself is silent about this. At posible nga ako na magsasabi, ma'am, nung mga pundo namin na nasa CPP, NPA, NDF kami, dito namin yan kinukutong. Dito namin yan kinukuha sa patalikod at mga patago na operation ng party list ng CPP, ng mga kamatayan party list. Your reaction on this situation? Siguro Ka Eric, dagdagan ko yan. Diyan din nagsisimula yung extortion, Yes. lalo na pagkampanya. Ako ho, ilang kampanya na ang handle ko, parati ako nakikipag-usap sa kanila. Yun. At parati, hindi lang tulong na tulungan nyo kami para sa eleksyon, pero tulungan na may kapalit. Kapalit na pondo. Okay? Either pondo or medicines or yung mga gamit. So, realidad yun. Ngayon, kung ikaw ay nasa arena na legal, which is Congress, siguro dapat klarado kung ano yung Maganda. panlaban na urban or countryside at saka yung nasa arena. Pag nasa arena ka, hindi ka nakasama dapat doon. Diba? Kasi nakakatanggap ka ng pondo ng taxpayers para sa iyo. Pero maganda yung pinuntuhan mo kung 20 years na sila. Mga Dapat 10 siguro billion may na, pag-aaral na gawin na paano nagamit itong 10 billion. Minimum yun, ma'am. Wala pa yung mga pork barrel. Wala pang pork barrel. Paano ito nagamit? Ito ba ay nagamit para lamang palakasin ang kanilang hanay? Ang sagot doon, oo. Pero mas maganda kung meron tayong datos. Yes. No? Siguro doon sa mga social scientist students diyan, magandang thesis ito. Maganda. Na mapag-aralan. Kasi, At ang resource persons, mga former rebels na galing mismo sa kanila. Oo, para makita talaga natin, tayo ba'y nakakatulong sa ating bayan? Nagsimula tayo dito sa usapin na pagtanggol sa ating bayan in defense of the state. Mahirap kung in defense of the state, may isa tayong bulsa na butas at may isa tayong bulsa na nakatahi para lang gamitin pag may contingency. So, doon sa IP, ako'y nalulungkot kasi naalala nyo yung issue ng Lumad na nagkagulo, na may eskwelahan. Talagang ginamit yun sa propaganda. Exactly. Ultimong gobernadora doon sa lugar na yon nagsasabi hindi yan totoo. Si Governor Nancy Catamco. Oo. Nagreklamo siya bakit may mga schools ng NPA na pakilala na sa Lugpungan Lumad Schools. Oo. So Yun. pag titingnan mo, kung walang CIF, paano mo madidiscover na sa bulubundukin ng iyong jurisdiction, meron palang eskwelahan na indoctrination yon. Again, bakit ang IP mahalaga? Kasi yung IP, karamihan yan, hindi titulado ang lupa. Exactly. So, part yung extortion, part na, o gusto mo, bilhin itong lupa, o control namin itong lugar na ito, pwede mong bilhin yan, pwede kayong mag-mining dyan, pwede kayong... So, tama ba yung proseso na kanilang ginagalawan? O, may isa akong kaibigan, tinawag sila the true fiscalizer. Ako'y medyo napangiwi ako doon kasi kung ang pag-fiscalize mo para suntukin at bugbugin ang Estado, maling-mali ang fiscalizing kasi hindi mo mahal ang bayan, ang mahal mo ang grupo nyo. Grupo nyo. Correct. Ma'am,
Brother Franco, Miss Ina, napakaganda ng interaction nito. Miss Ina, your final interaction ni Brother Franco kay Mama Lu. Well, Mama Lu, una sa lahat, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin dito sa Laban Kasama ang Bayan. Napaka-special po nito. Actually, ang dami pong mga komento dito. At bigyan lang ko ng daan muna po ito ka Erica Franco. Ma'am, ito sabi po dito, mula kay Janus Lan, thank you Miss Tikia, ang ganda po ng topics. Mula po kay Chad Reyes, isip-isip na tayo mga Pilipino, wag na nating hayaan mangyari ang mga pangyayari sa mga ibang bansa. Suportahan natin ang makakatulong sa ating bansa, hindi pansarili lamang. Mula naman kay Polaris B, ang COA lang ang pwedeng magsabi kung winaldas ang pondo o hindi. Dahil sila ang nag-audit. Pinapalabas kasi ng mga kalaban na winaldas, wala naman silang ebidensya. Kung meron, magdemanda kayo sa korte. Tama. Mula kay Jose Tolentino, taga Davao ako at dinaanan ko lahat ng perwisyo ng CPP, NPA, NDF dito sa Davao. Dahil sa mga Duterte, nalinis ang Davao. At may huling katanungan tayo dito, ma'am. Ito na siguro yung sa akin mula kay Ricardo. Sabi niya, ma'am, nabanggit ninyo na okay si President Marcos at si VP Sara. Pero yung pananahimik po ni PBBM ay dapat din po ba itong ikabahala? Dun sa nagtanong, opo. Dapat po natin ikabahala dahil medyo matagal-tagal na, ilang linggo na. Isang buwan na. Isang buwan na ba? 1 month na kung mahal mo ang vice presidente mo, and I address this, Mr. President, in all humility, if you truly care for the vice president and this is a team up, I would hope that you will put your foot down because this is not the right way of treating a Duterte. On the other hand, Ma'am Maluha, nandun pa rin yung talaga nakikita nating solid. Ako naniniwala ko doon na ang si Vice President Sara Duterte at si President Marcos ay solid yan. At sana nga mas maramdaman yan ngayon dahil kumbaga ba sa kanilang dynamics parang hindi naging pagtingin sa kanila na mas nakikita lang siguro vocal si Vice President Sara Duterte pero maganda po yung pinunto. But again, ating mensahe sa ating mga kababayan dito na sama-sama pa rin tayo na nagkakaisa dahil kung ating Pangulo at ang ating Vice Presidente ay solid yan, ayan din ay makikita natin dapat sa buong administrasyon. And I think yung binanggit ni Mama Lu, calling on the President to communicate properly to the people, ano ba talaga ang kanyang tindig sa nangyayaring ito, is just a matter of his obligation to the people also. Bilang Presidente po siya, may katungkulan siyang ipakita kung ano ang tindig niya sa ganitong open attack of demolition, well orchestrated. At ang nakakalungkot, nakakagalit, mga enemies of the state ito Hindi ordinaryong tao ang gumagalaw dito. And it is an organized attack of the CPP, NPA, and the operatives pretending to be part of Congress and yet tolerated by Congress. I think it is only valid and justified that the people, as declared by our political observer and analyst, Professor Malotikia, should also hear the stand of the President. And that is nothing so na mabigat na gagawin ng ating Pangulo without being so imposing upon him. Yes. And one more, Erica, tayo ay humuhugot din sa naging pronouncement din before ni President Marcos na una yung pagsuporta niya talaga laban sa CPP and PNP dito sa insurgency, na una pagpapatuloy ang ang National Task Force and Local Communist Armed Conflict. Nagbigay din siya ng marching order sa ating AFP na dapat bago matapos ang taon ay wala na pong NPA sa ating bansa. So yun po yung mga pinag-uugot natin dito at sana po yun ay maramdaman din po ng talaga taong bayan. Mula sa administrasyon at ng taong bayan. Brother Franco. Okay lang, hirit lang ako ng isang question, ma'am. Gusto ko lang idalhin yung usapan patungkol syempre sa Israel. Ma'am, nakita po natin, is there a possibility, sa akin lang po, na may nangyaring conspiracy theory? Kasi we have seen the political crisis that is happening there also in Israel. Ano po yung pananaw? Kasi nakita natin kung gaano kalakas ang kapasidad para sa seguridad ng Israel. When it comes to security sector, we know, everybody knows how powerful they are. But then, it's like Olympus has fallen. All of a sudden. Ano po yung makikita nyo dito sa pangyayari and everything? Bakit nangyari kaya? Magandang tanong yan, sasagutin ko yan sa pamamaraang ganito. Pag ang mga politiko nangialam sa national security, magkakaroon talaga ng problema. Precisely. So sa Israel, nakita natin, nagkaroon ng election dyan. Naalis si Netanyahu, natalo, naibalik si Netanyahu. In the process of the politics,
there might be national security documents that were not processed correctly. Pag tinitingnan mo ang estado ng isang bayan, titingnan mo rin yung uri ng politika. Sa loob. Ang Israel matatag sa teknolohiya, sa warfare, sa military. Pero pag pumasok ang politika, katulad rin sa US, katulad rin sa Ukraine, nagkakaiba. So, the moment, kaya nga yung kaninang tinanong ni Ka Eric, it has to be parallel. Hindi, naniniwala ako na una dapat national security. Yes. Kung ang pondo natin 0.17, dilagay mo 0.17. May protection tayo. At saka sabihin sa lahat, ano ba yung mga red flags natin? Ano ba yung flashpoints? Kasi parang diyan may natulog sa pansitan at hindi ako naniniwala na mahina ang Israel, na walang kagamitan, na walang teknolohiya. Or kapabilidad. Yes. Oo. May natulog Na politika. o merong dokumentong hindi nakarating at na politika. Yun ang At mukhang sinasabi ni Ma'am Malo, Brother Franco, lumalabas ngayon ang mga balita, masyado silang nahila sa debate sa judicial reforms. Yung nagkati-hati yung parliament at nakaligtaan nila yung possibility of attack sa kanila. And siguro may element na rin ng this is a lesson of time and honor Exactly. Yeah. Yan. ng never underestimate your enemy. Yes, Exactly. I was about to say, this is a demonstration effect of a small, limited people, the Hamas, that they can take down Israel. I mean, air, water, sea. That has never been seen in At military least in 50 history. years, history of Israel. With Hamas, that small group. No? Small, guerrilla So, operations ito eh. oo. Katulad nga ng sinasabi ko, sa politika, basta plinano, nagkakatulo. Kasi, Mamalo, Brother Franco, to close it dito sa Israel, yung motibo palagi ng kalaban, tatlo yung factors para magtagumpay o maisagawa niya. Number one, motive. Yung Hamas, mayroon yan. Capacity o resources, mayroon siya. Nakakagulat na Kasi- meron, ha? At napakarami. Oo. At kasi alam natin, galing yan sa Iran. Openly admitted yan. Yung anong third element na binabanggit ni Mamalo. At dito papasok ang confidential intelligence security capability. Opportunity. Kung may foresight of knowledge ka, at mayroon kang projection of analysis of security threat, kaya mong gumawa ng senaryo na ma-protect mo ang isang kalagayan na hindi mangyayari. Denial of opportunity. So kahit may motive, kahit may means or resources, kapag walang opportunity to execute, it will not happen. So ang opportunity nanggagaling sa kapabayaan, negligence, or arrogance resulting to underestimation of your enemy's capability. Kung nagustuhan mo ang video na ito at bago ka lang sa aking YouTube channel, like at subscribe, comment down below. Salamat po.